Tawa ng tawa ang China ngayon. Sa pamamagitan ng ating sariling batas, pinamigay natin ang ating karagatan. Tawa ng tawa ang China ngayon. Sa pamamagitan ng ating sariling batas, pinamigay natin ang ating karagatan. Itong unang slide pong ito yung tinatawag nating teritoryo ng Pilipinas base sa Treaty of Paris. Ipakita na natin ngayon to. Ang Treaty of Paris po ay kwadrado. Yan, nakikita nyo yung kwadrado. Anong ibig sabihin ng Treaty of Paris? Lahat po ng mga karagatan na nasa loob ng kwadrado, lahat po yan ay internal waters. Ano pong ibig sabihin ng internal waters? Wala pong innocent passage. Walang po pwedeng maglayag hanggang hindi po pumapayag ang Pilipinas. Yung ating territorial sea ay 12 nautical miles mula doon sa kwadrado. Doon sa territorial sea, po pwedeng maglayag nang walang permiso ang Pilipinas, pati na po ang mga mandirigmang mga barko. Yan po talaga yung teritoryo natin sang-ayon sa Treaty of Paris. Bakit po equally valid yan? Kasi nga po doon sa prinsipyo ng uti possidetis iuris na nagsasabi na colonial boundary shall be binding. O ito ba'y colonial boundary? Eh di babentahan yan ng Espanya na colonial master natin for almost 400 years doon sa mga Amerikano na pumalit sa Espanya. So walang kaduda-duda po, lahat ng mga bansang European, noong mga panahon na yon na sila lahat ay kolonyal, kinilala nila ang boundary ng Pilipinas sa pamamagitan ng Treaty of Paris. Ngayon, yung nasa loob naman po ng yung nasa loob po ng straight baselines ngayon, itong susunod. Pero nagkaroon ng fake news nung panahon na pinasa ang baselines law. Ang sabi, required daw ang Pilipinas na magsumite at merong deadline ng kanyang archipelagic baselines law. Na kapag hindi raw ginawa yon, ay mawawala ang ating archipelagic baselines. Fake news po yan. Kasi yung deadline na yon, para po sa claim for an extended continental shelf. Bakit? Kasi yung mga bansang archipelago, kung ayaw nila na maging archipelagic state, walang pilitan. Ano ba ibig sabihin yon? Alam niyo po, Pilipinas ang nagpunta sa UNCLOS at nag-propose na dapat magkaroon ng archipelagic regime. At lahat ng mga karagatan sa loob ng archipelagic baselines, yan po'y internal waters. At yung territorial waters ay dapat reckoned lang from doon sa straight baselines na nakapaligid sa Pilipinas. Internal waters, ibig sabihin nga po, hindi dapat maglayag ng walang pagpayag ang Pilipinas. Pero nabigo po tayo. Ang nandun sa UNCLOS, si Arturo Tolentino at saka si George Coquia, hindi po natin nakumbinse ang buong daigdig. Kaya ang ginawa nila, yung archipelagic baselines, hindi po siya internal waters. Para po siyang territorial sea na lahat po pwedeng maglayag, hindi lang po yan, po pwede pang mag-overflight yung mga eroplano na hindi humihingi ng permiso sa Pilipinas. Now, dahil nga po sa fake news na kinakailangan daw tayong magpasa ng batas na baselines law, ayan po, anong nangyari? Binago po natin ang teritoryo natin. Ano po? Paano nangyari? Tignan niyo po ito. Ibalik mo dun sa naunang slide. Di ba yung naunang slide natin, ang ating internal waters na hindi po pwedeng maglayag na walang permiso ng Pilipinas ay yung karagatan sa loob ng kwadrado? Ngayon po, nawala. Kasi ang naging internal waters na natin, ibalik mo dun sa second slide, Yun. yung internal waters natin yan, ngayon ay dapat hindi nga po yung tubig sa loob ng straight baselines Dahil yung tubig sa loob ng straight baselines, yan po ay archipelagic waters na. Po pwedeng maglayag, merong karapatan. Mantakin nyo, dun nga sa Tanyon Strait na ikaw, taga Dumaguete, Arman, no? Between Dumaguete and Cebu, pati military carriers, aircraft carrier po pwedeng maglayag. Linalangoy lang yan ng mga estudyante ng Siliman. Paano na mangyayari kapag may digmaan pala, aircraft carrier ng China yung dumadaan doon, hindi tayo po pwede magreklamo. Yan po ang nangyari nung nagkaroon tayo ng archipelagic baselines law. Nawala yung ating internal waters
at lumiit ang ating territorial seas dahil nga ang territorial seas na lang natin 12 nautical miles doon sa strait baselines na yan. O ngayon, ano pong resulta? O ito pong resulta, third slide. Ang nagresulta sa bagong batas na yan ay unang-una, next slide please, lumiit. Lumiit talaga ang ating internal waters, okay? Yung ating archipelagic waters po pwede na ngayon magkaroon ng magkaroon ng overflight at ng innocent passage. Okay? Hindi naman tayo nagkaroon ng additional na EEZ doon sa desisyon ng Korte Suprema. Ang sabi ni dating Justice Antonio Carpio, ay nako, bagamat lumiit ang ating internal waters sa territorial sea, lumawak naman ang ating EEZ. Well, una-una, hindi po totoo yun. Dahil ibalik mo doon sa kwadradong map. Kasi nung panahon pa ni Marcos, siya yung nag-issue na sa next, yung mas maaga pa. Ayan, First slide. yung naman nasa labas na linya na para siyang foam. Yan po yung EEZ na ni Marcos. Pero tignan ninyo, dahil siya ay 200 nautical miles, sako pati Taiwan. Kita nyo? So dati na po tayong may EEZ dahil sa batas ni Marcos. Hindi po yan dahil sa Archipelagic Baselines Law. O, ano naman nakikita nyo dyan? Maraming overlap. In fact, sa lahat po, sa north, east, southwest, may overlap tayo. Sa taas, tayo overlap with Japan and China. Dito naman sa ating west, overlap with Vietnam. Sa baba, overlap with Indonesia and Malaysia. At dito sa east, overlap with Palau. Paano po aayusin yan? Kinakailangan mag-usap. Dapat hatiin yung EEZ dyan. Pero kinakailangan magkaroon pa po tayo ng kasunduan. At sa ngayon, meron lang po tayong kasunduan sa bansang Indonesia. So napakalaki pong karagatan ang nawala sa atin. At ito pong karagatan nito ay hindi po pwede maglagayag ang iba kung hindi papayag ang Pilipinas. Ngayon po, wala ng karagatan ang Pilipinas. Bukod na lang sa mga lawa at sa mga rivers ang hindi po pwedeng magkaroon ng kalayaan ng paglalayag. Tama ba yun? Dahil kayong mga taga-Visayas, alam nyo kung gano'ng kalapit yung Dumaguete sa Cebu. Abay, ang aircraft carrier ng China po pwede maglayag doon. Hindi mo po pwedeng pigilin. Meron silang innocent passage doon. O, di ba? Yan ay dehado ang Pilipinas. Ngayon, pakita natin ang Article 1, Section 1 ng Philippine Constitution. Fourth slide. Si Harry Roque lang ba ang nagsabi na yung mga tubig sa pagitan ng mga isla natin na internal waters? Hindi po. Dahil ang sabi ng ating saligang batas, alam yan, okay? Ayan, no? The waters, the last paragraph, around, between, and connecting the islands of the archipelago, regardless of their breadth and dimensions, form part of the internal waters of the Philippines. Uulitin ko po, pag internal waters, hindi po pwedeng maglayag ang kahit sinong dayuhang barko na walang pagpayag ng Pilipinas. Pero anong ginawa ng Kongreso? Abay, binurayano. Nasa saligang batas po yan eh. Oh. Ang saligang batas na nagsasabi, yung karagatan sa pagitan at sa panig ng mga isla ng archipelago, kahit gaano pa silang kalalaki, ay kabahagi ng internal waters ng Pilipinas. Bakit ginawang archipelagic waters ngayon na po pwede na maglayag ang lahat kasama na po ang mga military aircraft carriers? Di ba mali? Sino ngayon ang tama? Ano ngayon ang ginawa nitong Maritime Zones Law? Sinusugan yung Archipelagic Baselines Law. At in-identify kung ano yung ating internal waters, territorial sea, EEZ. Okay, sinama nila lahat yung mga inaangkin natin. Pero ang punto, ibinabasura pa rin ang Treaty of Paris boundaries. Again, ibalik nyo yung kwadrado. Hindi ba ho napakalaking na walang karagatan natin? Na wala namang kumukwestiyon na talagang ang teritoryo ng Pilipinas ay sa pamamagitan ng Treaty of Paris? Hindi ba ho nakakabahala yan? Na yung ating mga mababatas, imbis na isulong yung ating pangnasyonal na interes na mas malawakang karagatan na kontrolado ng Estado ng Pilipinas, pinaliit na hindi naman po mandatory dahil kinilala naman ng buong daigdig ang colonial boundaries natin sa pamamagitan ng Treaty of Paris.
Kaya hindi po ako sang-ayon dyan sa Maritime Zones Law ng Pilipinas. Kasi nga po, ibinasura ng tuluyan ang Treaty of Paris boundaries. Tama ba ho ako o mali? At saka balikan natin, Article 1 uli. Kung gusto ninyong magkaroon ng ganyang batas, baguhin niyo muna ang saligang batas. Dahil ang sabi ng saligang batas, yung karagatan sa panig ng mga at kapaligiran ng mga isla ng arkipelago, kahit ano pa ang laki niyan, ay internal waters, walang paglalayag na hindi pinapayagan ng Republika ng Pilipinas. I rest my case, people of the Philippines.